Have you ever been in love? Been into a romantic affair? Or been heartbroken? Then, here's your chance now to watch and listen to a love guru who can make you fall or ease the pain in your heart. Moments of Love with John Erickson. Now, on PEP TV Channel 3 and The Ultimate 105.5 FM. Moments of love, close beside you in the warmth of the light, all through the night. Hello and welcome to another episode of Moments of Love. And I would like to remind you that this program is happening on Wednesdays at 3 to 6 p.m. live on PEP TV Channel 3 and The Ultimate 105.5 FM. You can now start sending your messages, your love codes, your love messages for your loved ones, and of course, including your love problems. And I'm going to try to do my best to ease the pain in your heart. The numbers are 0915-361-0333 and 0928-909-2909. You can also watch us live via Ustream. Check out our website at www.du1055.com. I'm John Erickson, welcoming you to another episode of Moments of Love. And also, don't forget to catch the special segment of Moments of Love. It's The Heart Matters, where we feature love stories from our letter senders. Right now, I'd like to play a song here, something from Jano Gibbs. And this one is called Fallen. Welcome to another episode of Moments of Love, live on PEP TV Channel 3 and The Ultimate 105.5 FM. Our little conversations are turning into little sweet sensations, and they're only getting sweeter every time. Our friendly get-togethers are turning into visions of forever. If I just believe this foolish heart of mine, I can't pretend that I'm just a friend, 'cause I'm thinking maybe we were meant to be. I think I'm falling in love with you, and I don't know what to do. I'm afraid you'll turn away, but I'll say it anyway. I think I'm falling for you. I'm falling for you. Whenever we're together, I'm wishing that goodbyes would turn to never, 'cause with you is where I always wanna be. Whenever I'm beside you, all I really wanna do is hold you. No one else but you has meant this much to me. I can't pretend, no, that I'm just a friend, 'cause I'm thinking maybe we were meant to be. I think I'm falling in love with you, and I don't know what
Okay, you're still watching Moments of Love on PEP TV Channel 3, and you are listening to it on the Ultimate 105.5 FM. This is the Moments of Love with John Erickson. I guess we now have to start reading some of your messages right here, and let me just begin with some of the beautiful love quotes. And somebody here says, pretending to be happy when you're in pain is just an example of how strong you are as a person. That is coming from Wafo22 of Clark. Thank you so much to you. And we have another one. Someone says, sabi ko sa sarili ko, I don't want to fall in love again dahil masakit. But you came in my life. Nahulog ang puso ko sa'yo. So I told myself, last na to. Pag nawala ka pa, suko na ako. From Vic Salvador ng Nueva Ecija. Okay, maraming salamat. Walang matagal sa taong marunong maghintay. Walang malayong distansya sa taong marunong magtiwala at tapat. Walang salitang pride sa taong malawak ang pangunawa. At walang maganda at gwapo sa taong marunong makontento. Dahil para sa akin, walang ibang perpekto kundi ang taong nagmamahal ng totoo. That's from Judith and Jason ng Bertins, Quezon, Nueva Ecija. There we go. Maraming salamat. Ang sisipag magmahal ng mga tao ngayon. Pati mahal ng iba, mahal din nila. Swerte mo, tamad ako. Kaya ikaw lang ang mahal ko. Okay, from Wafo22 right there. All right, so anyway, this is a love problem right here. Hi, Papa John. Hingi lang po sana ako ng advice. Meron pong nagkakagusto sa akin, isang binata. At yung isa naman po ay may asawa na. Pero mahal ko na po yung may asawa dahil sa kanya ko nakita ang gusto ko sa isang lalaki. At sinabi po niya na hiwalay na sila ng kanyang asawa. John, alam ko mali itong nararamdaman ko pero anong magagawa ko sa kanya? Dahil sa kanya ako masaya. John, medyo nahihirapan na po ako. Gusto ko na po siyang sagutin. Kaya lang iniisip ko yung kahihiyan na papatol ako sa isang may asawa na at anak. At doon naman po sa binata, wala akong masasabi sa kanya, mabait. At ilang months na rin siyang nanliligaw sa akin. Pero hindi ko po matiyak kung mahal ko talaga siya. Okay, anyway, maraming salamat. You forgot to put your name, right? I would like to remind you that whenever you are sending your messages, please do include your name and your location. Okay, regarding your problem dun sa dalawang lalaki sa buhay mo, no, na yung isa ay nanliligaw, pero mas gusto mo at napamahal ka na dun sa may asawa. Okay lang naman yun kung siya ay hiwalay na sa kanyang asawa at kahit na siya ay may mga anak pa, wala namang problema dyan kung talagang hiwalay sila. Ang mahirap lamang dito ay kung baka hindi naman totoo, no? So kailangan sigurado ka pa rin dyan. Kung hindi ka man nakakatiyak, dapat alamin mo kung talagang hiwalay na nga sila ng kanyang asawa. Now, dyan naman sa tanong na yan, no, kung kaya mo bang tanggapin na pumatol ka sa isang lalaki na may asawa at anak na. Yung ibang mga babae, pwedeng okay lang sa kanila yan, di ba? For as long as they know that they are no longer together and they both love each other. Walang problema dyan. But people will say something, di ba? Na bakit sa dinami-dami ng mga lalaki dyan, doon ka pa pumatol sa may asawa at anak na. Sa may sabit na, di ba? Bakit hindi sa isang binata? Gayong meron ka namang manliligaw na isang binata. Yun nga lang ay hindi ka naman sigurado kung mahal mo siya. Alam mo kung minsan, kahit hindi tayo sigurado doon sa nararamdaman natin sa isang tao, kapag nawala ang taong umaagaw ng atensyon natin, no? Like yung taong, yung lalaki na may asawa,
na napamahal ka na sa kanya, palagay ko kung wala yung tao na yon sa buhay mo, ay maaaring maramdaman mo rin sa sarili mo na mahal mo ang iyong manliligaw. Alright? It just so happened na medyo parang na-overwhelmed ka, no? Sa nararamdaman mo sa iyong manliligaw na may asawa na. Alright? Kung ako tatanungin mo, no? Personally, wala namang problema kahit may asawa yan o may anak man yan for as long as hiwalay na sila. Pero tanungin mo rin ang sarili mo, kaya mo ba natanggapin ang isang taong katulad niya? Alright? So kailangan pag-aralan mo sarili mo kung ano ba talaga ang totoong nararamdaman mo sa tao na yan. Yan bang nararamdaman mo sa tao na yan na may asawa na ay hindi mo ba pwedeng maramdaman sa iyong manliligaw na binata? Diba? Kasi gaya nga na nasabi ko, baka naman nag-uumapaw lamang, no, yung nararamdaman mo dyan sa sarili mo sa lalaki na yan na may asawa na. So pag-isipan mong mabuti, no? Dahil baka mamaya para kang kumuha ng bato na ipupukpok mo sa ulo mo, no? Kasi baka mamaya hindi naman sila hiwalay. What if sabihin na natin na hiwalay sila? So again, the question is, matatanggap mo ba siya? Alright? Ask yourself and make sure that before you make any decision, kailangan yan ay pinag-isipan mong mabuti at siguraduhin mo na ito ay hindi mo pagsisisihan pagdating ng araw. Okay? Maraming salamat sa iyo and I've got some more of your messages right here. Okay. Nung iwanan mo ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Araw-araw, umiiyak ako. At sinabi ko pa sa iyo kung gaano kita kamahal. Pero ang sabi mo, kalimutan mo na ako. Maghanap ka na ng iba. Grabe ang sakit. Pero dahil doon, na-realize ko na tama ka. Pero isang araw, bumalik ka. Sabi mo, mahal kita. Let's start all over again. Napaluha na lang ako at nasabing may mahal na akong iba at masaya na ako sa kanya. Pag-alis mo at saka ako nasabing nung iwanan mo ko, para mo na akong tinuruang mahalin siya kahit alam mong ikaw lang at wala ng iba. Thank you so much and we have another one. Alam mo ba kung bakit lapis ang gamit ng mga bata? Para malaman nila na pwedeng itama ang mali. Pero alam mo rin ba kung bakit ballpen ang gamit natin? Para ipaalam sa atin na hindi na tayo bata pa. Para ulit-ulitin ang mga pagkakamaling hindi natin kayang burahin. There you go. Thank you so much. That is also coming from Lizelle. You're still watching Moments of Love with John Erickson, live on PEP TV Channel 3 and the Ultimate 105.5 FM. And I've got some more of your messages right now. Let me just continue with some of the beautiful love quotes. Somebody says, loving a wrong person is like downloading a virus into your heart. It destroys your whole system. So to be able to delete him or her from your heart, you have to format yourself, restart your life, and finally, install an antivirus software. Maraming salamat and welcome to the show. Welcome to Moments of Love. If smiling for a few seconds can make a photograph beautiful, then just imagine how beautiful your life if you keep on smiling. That's from Wafo22. Thank you so much. That's nice. Okay, we have another one. Being hurt is something you can't stop from happening. But being miserable is always your choice. That's a reminder from Japong of Magalang, Pampanga. Thank you so much to you. Another one. If you love someone, prove it personally. Because true love can never be seen in technology, but in reality. Okay. Thank you very much. And we have some more right here. It hurts to be rejected by someone you like,
but it hurts 10 times when that someone pretend to be yours while being owned by somebody else. There we go. Okay. And there is another one. The most sincere feelings are the hardest to be expressed by words. That is also from Wafo. Why was Snow White given a poison apple? To show us that not all people are real. Why did Cinderella run away from the castle when the clock struck 12? To remind us that everything has limitations, even our dreams. Why did Sleeping Beauty wait for 1,000 years for that one kiss? To prove to us that true love can wait. And why was Beautiful Beauty so in love with the ugly beast? To remind us that love is beyond looks. There we go. That's from Japot of Angeles City. Thank you so much to you. And there is another love problem right here. Okay. Hi, John. Advice lang po. Wala kaming personal breakup ng dati kong boyfriend. Pero parang wala na kami. Hindi ko pa rin siya makalimutan. Nagbabalik lalo na kapag nagkikita kami sa mga okasyon. Sweet pa rin siya sa akin, pero wala na kaming communication. Ano kayang mabuti kong gawin? From Taurus Girl ng Tarlac. Okay. Maraming salamat sa iyo, Taurus Girl. Alam mo, siguro medyo malinaw naman na parang wala na talaga kayo ng iyong boyfriend na kahit kayo ay nagkikita, kahit pa sabihin mo ay very sweet pa rin siya sa iyo, no? At katulad pa rin siya ng dati. Pero kung wala na kayong communication, paano magiging maayos? O paano mo masasabi na kayo pa rin ang iyong boyfriend gayong wala naman kayong communication, no? So, nabanggit mo rin dito na matagal na rin kayong walang communication. Sabi mo, 1 year, no? 1 year na kayong walang communication. So, it only means na talagang hindi na kayo, no? Though wala kayong formal breakup, dahil kung kayo pa rin, sigurado yan, meron kayong communication. At hindi lang yan, mas madalas pa siguro kayong magkikita kapag kaganoon, ano? Unless na kayo ay may usapan na siya ay aalis o lalayo, tapos wala kayong communication, okay pa yun eh. Pero kung nagkikita naman kayo, tapos parang wala lang, naku ha, parang it means something. But if I were you, no, siguro mas maganda pang huwag ka na lang munang mag-expect, no? Dahil hindi naman yan ibig sabihin ay ganun pa rin na katulad ng dati na nagmamahalan pa rin kayo. Hindi gagawin ng boyfriend mo na mawalan kayo ng communication kung talagang mahal na mahal ka pa rin niya. Masasabi mo sa sarili mo na hindi pa rin siya nagbabago dahil sweet pa rin siya sa'yo. Pero yung pagiging sweet na yan ay nagagawa lamang niya every time na kayo ay nagkikita sa mga okasyon lamang. But not intentionally. Diba? Kasi wala naman kayo mga pinag-uusapan na magkikita kayo. So, kumbaga hindi naman sinasadya nagkikita kayo, no? Medyo pag-isipan mo munang mabuti, no? Kasi para sa akin, siguro hindi ka na muna dapat na umasa sa kanya dahil baka habang kayo ay nagkikita at habang siya ay sweet na sweet sa'yo, baka lalo namang nahuhulog ang loob mo sa kanya at baka mahirapan ka lang mag-move on. Have you tried na kausapin siya every time na magkikita kayo kung kayo pa rin ba? Alright? Well, anyway, wala ka namang binanggit sa akin na ganun. So, I think hindi naman siguro kayo nag-uusap regarding your relationship, no? It just so happened na nakikita lamang kayo doon, wala nang iba pa. Alright? So, huwag ka munang umasa, no? Dahil baka mamaya mahirapan kang mag-move on. Dahil kung talagang mahal ka pa rin ng boyfriend mo, babalikan at babalikan ka pa rin yan. Alright? And maraming salamat sa iyo. And there is another love quote right here. Sometimes, you just gotta accept that some people can only be in your heart, not in your life.
There you go. That is coming from Jinky of Apalit, Pampanga. Thank you so much. It's easy to say sorry for what we have done. It's also easy to forgive and forget. But one thing that will never be easy, to trust again after disappointment. There you go. Maraming salamat sa'yo. Stop finding someone better, but learn to be better for someone who is already there. That's from Wafo. Thank you. Okay, hi John. Good afternoon po. I'd like to greet my asawang si Marvin Colisaw. At pakisabi po na mahal ko siya. That is from Grace Galeon ng Pampanga. Okay. One of the reasons why people get so sentimental is because memories are the only things that don't change when everything is gone. There you go, from Jinky of Apalit, Pampanga. Mahirap masanay na laging nandyan ang taong nagpapasaya sa'yo. Dahil kung gaano kanya napapasaya, mas higit ang sakit kapag nawala siya. That is true. From Len ng Cabanatuan. Oo nga naman, di ba? Talagang mas masakit yon. Sweet part of loving is to admit that you have fallen in love with someone you didn't mean to love from the start. That's from Ram Hipolito of Sukad, Apalit, Pampanga. We have so many listeners there in Apalit, Pampanga. Thank you so much for tuning in. Okay, you're still watching Moments of Love with John Erickson live on PEP TV Channel 3, and you're listening to it on the Ultimate 105.5 FM. You guys can also post any of your messages on our Facebook fan page. It's Moments of Love with John Erickson. Like us on Facebook. It's facebook.com/Moments of Love with JE. For the meantime, here's some music coming from Juris Fernandez. Di Lang Ikaw. Welcome to Moments of Love with John Erickson. Pansin mo ba ang pagbabago? Di matitigan ang iyong mga mata. Tila di na nananapig sa iyong yakap at halik. Sana'y malaman mo, hindi sinasadya. Kung ang nais ko ay maging malaya, di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Pansin mo ba at nararamdaman? Di na tayo magkaintindihan. Tila hindi na maibabalik. Tamis ng yakap at halik. Maaring tama ka, lumalamig ang pagsinta. Sana'y malaman mong di ko sinasadya. Di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw ang nababa.
dapat sabihin na ng iba. Di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw ang nababahala. Ulong ng isip, huwag kang pagkawalan. Ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. Moments of love, close beside you in the warmth of the light, all through the night. It's now time for Heart Matters. Share your true-to-life stories of love, wherein hope and healing comes within. Moments of Love with John Erickson. Hello and welcome to The Heart Matters, a special segment of Moments of Love, where we feature letter senders who are sharing their love stories. And now, here is our story for this week. Dear John, my name is Julie from city of San Fernando, Pampanga, 23 years old, a former call center agent, and a regular listener of your program. I decided to share my love story because I know that by sharing it, it may give your listeners and viewers an inspiration. So here is my love story. It's been a year now when I and my boyfriend Maurice broke up. Nahuli ko kasi siyang may kahalikan sa isang bar. Reason why I broke him up. Hindi naman sa pagmamayabang dyan, pero may ipagmamalaki rin naman ako. Marami din ang mga guys na nagkakagusto sa akin, kaya hindi rin mahirap for me ang palitan ang aking ex-boyfriend. Since we broke up, nawalan na ako ng balita tungkol kay Maurice. And I can say na nakapag-move on na rin ako. Halos isubsub ko ang sarili ko sa pagtatrabaho noon. Until one day, habang pauwi ako ay nilapitan ako ni Luis. He invited me for a coffee. John, Luis is one of the supervisors where I work. At halos magkasing edad lamang kami. Marami rin sa mga girls na kasama ko sa work ang nagkakagusto sa kanya. Tinanggihan ko ang offer ni Luis and I said that I need to go home early dahil wala pa akong tulog. Pagkatapos noon ay sumakay na ako sa aming shuttle service. John, I was still in college when my father died. And just a year after I graduated, sumama naman ang mami ko sa mayaman niyang boyfriend na Australian. Kaya mag-isa akong nakatira sa dati naming bahay. Wala na rin akong mga kamag-anak na maasahan pa dahil simula nang mamatay ang daddy ko at sumama sa ibang lalaki ang mami ko, ay parang itinakwil na rin kami ng family ng daddy ko. Ang mami ko naman ay only child at wala na rin siyang mga magulang. Pero ganoon pa man ay hindi pa rin kinalimutan ni mami ang obligasyon niya para sa akin. Every month, pinapadalhan niya ako ng pera. Actually, John, kahit hindi na ako magtrabaho ay mabubuhay na ako. Hindi naman sa pagmamayabang pero nabibili ko rin naman ang lahat ng gusto ko dahil na rin sa boyfriend ng mami ko. Pero gusto ko pa rin maranasan na bilhin ang isang bagay na galing mismo sa perang pinaghirapan ko. Kaya naman, nagtrabaho ako bilang isang call center agent sa Clark. John, pagpasok ko sa work ay kaagad kong nakasalubong ang aming supervisor na si Luis. Nag-hi siya sa akin at nginitian ko naman siya. At pagkatapos ay
umupo na ako sa aking pwesto. Dahil na rin sa dami ng mga nare-receive kong mga calls, hindi ko na malayan na lunch break na pala. Hindi kasi ako nagbabaon kaya magko-coffee na lang sana ako nang bigla akong tinawag na Sir Luis. Then, he invited me for a lunch. Hindi na ako tumanggi pa dyan dahil sa katunayan ay gutom na ako. Habang kumakain kami ay tinititigan lang niya ako. Then he asked me kung kamusta na kami ni Maurice. I told him na nag-break na kami. Magkakabarkada kami ni Maurice at Luis noong nasa high school pa lamang kami kaya kilala namin ang bawat isa. I was so surprised when Luis told me na matagal na pala niya akong gusto. Hindi lang niya ako niligawan dahil alam niyang may gusto sa akin si Maurice at ayaw niyang maging karibal ito. Napahinto ako sa pagkain sa sinabi niyang yon, John. Tatayo na sana ako para lumabas nang bigla akong hinila ni Luis and he said, I love you. I won't make you cry and I will prove it. Kaya naman, liligawan daw niya ako sa ayaw at sa gusto ko. John, deep inside me, natuwa ako sa binitawang salita ni Luis. He gave me hope. He made me feel loved, wanted, and appreciated. But I didn't tell Luis kung ano ang nararamdaman ko sa kanya, John. There's a song that's inside of my soul. It's the one that I've tried to write over and over again. I'm awake in the infinite cold, but you sing to me over and over and over again. So I lay my head back down and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only hope. At doon na nagsimula ang lahat sa amin, John. Every day, paglabas ko ng bahay ay nandoon na si Luis. Sinusundo niya ako at sabay na kaming pumapasok sa work. Kasabay ko na rin siyang nagla-lunch at pag-uwian naman ay hinahatid niya ako. Masaya na sana ang lahat dyan, ngunit dahil na rin sa maraming may gusto kay Luis, naging mainit ako sa mga mata ng mga kasama ko sa work, lalo na sa mga girls. Naging usap-usapan ang tungkol sa aming dalawa ni Luis. Nagkakalat sila ng mga masasamang chismis tungkol sa akin at sa ex-boyfriend kong si Maurice. Ipinagkalat din nila na pinagsabay ko daw si Luis at Maurice. Na ginawa ko lang daw panakip-butas si Luis dahil iniwan ako ni Maurice. John, nakarating ang balitang yon kay Luis at sinubukan ko na siyang iwasan para hindi na siya madamay pa. Pero hindi siya natinag, John. He said that no matter what happens, he will always be there for me. After a couple of weeks, I resigned from my work dahil hindi ko na nakayanan pa ang mga chismis na kumakalat. Then, after few months, nag-apply ako sa ibang company. And luckily, dahil may itsura naman ako at may pinag-aralan, natanggap ako dyan. Kahit na malayo na ako sa dati kong work, hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo sa akin ni Luis. Patuloy pa rin niya akong sinusuyo kahit lagi ko siyang tinataboy. Hatid sundo pa rin ako ni Luis sa aking trabaho sa kabila ng sinabi ko sa kanya na wala na kami. Akala nga ng mga workmates ko ay boyfriend ko siya. Minsan, nagayang kumain sa labas ang mga kasama ko.
At sakto namang nandoon si Luis para sunduin ako kaya isinama na rin nila ito. John, doon ko pa mas nakilala si Luis. Tuwang-tuwa ang mga kasama ko sa kanya dahil marunong itong makisama. Pagkatapos naming kumain ay niyaya ko nang umalis si Luis. At habang nasa sasakyan kami, I told him na tigilan na niya ako dahil wala itong mapapala sa akin na kaibigan na lang ang turing ko sa kanya. Hindi na nakapagsalita pa si Luis hanggang sa makarating kami ng bahay. Bigla akong nakaramdam ng kirot sa aking puso nung time na yon. Parang nakokonsensya ako at naaawa ako sa kanya. Pero nakapagsalita na ako sa kanya. Kinabukasan, paggising ko ay naghihintay ako sa harapan ng aming bahay. Naalala kong bigla na hindi na nga pala darating si Luis para ihatid ako sa aking trabaho. Nasanay na kasi ako na ganoon ang routine namin. Hindi na rin niya ako sinusundo sa aking trabaho mula ng araw na yon. John, nasanay na ako na laging nakabuntot sa akin si Luis. Kaya naman, nang mawala siya, ay parang nabawasan din ang aking pagkatao. I felt so empty, John. Almost 2 weeks na ang nakalilipas at hindi na nagpaparamdam pang muli si Luis. At sa mga araw na yon, doon ko lang na-realize kung gaano napapasaya ni Luis ang aking buhay. Parang hinahanap-hanap ko na siya. Minsan, napapaiyak ako kapag naaalala ko siya. Miss na miss ko siya, John. Sising-sisi ako kung bakit binitawan ko si Luis. I didn't know what to do. Until one day, palabas na ako ng bahay para pumasok sa work nang bigla kong nakita si Luis. Nag-usap kami ng araw na yon. He said na sinubukan din niyang lumayo dahil akala niya ay ikaliligaya ko ito. Walang araw daw na hindi niya ako iniisip. Hindi daw niya kayang mabuhay na wala ako. At kahit daw ipagtabuyan ko pa siya this time, ay hindi na siya aalis pa. John, ganoon din ang naramdaman ko sa kanya. Kaya hindi ko na nakontrol pa ang sarili ko sa sobrang kasiyahan nang makita kong muli si Luis. Bigla akong napayakap sa kanya and I said to him na mahal ko siya at hindi ko na siya ipagtatabuyan pa. At doon na muling nagsimula ang relasyon namin bilang magkasintahan. Kung may taong dapat na mahalin ay walang iba kundi ikaw. Wala ni bang makakapigil pa sa akin. Binuhay mo muli ang takbo at tibok ng puso sa iyong pagmamahal. Ang buhay ko yun ay nag-iba na puno ng saya. Sa lahat, hindi maaring iwan. Wala na makakapigil kahit na bagyo man. Paano kung ikaw na mismo kusang lilisan? Paano ba? Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo ay maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras di ka makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan lang ang maaari natin sa diyang matatanggap. Habang ako'y may buhay, mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. John, I can say na masaya ang pagsasama namin ni Luis.
Halos walang araw na hindi niya ako pinupuntahan. Kung minsan ay sa bahay na rin siya natutulog. Almost 2 years na kaming nagsasama na Luis noon, John. One day, when I was at work, he called me up and said he misses me so much. Then he invited me for a dinner. Paglabas ko ng work ay nandoon na si Luis. John, I thought simpleng dinner lamang yon. Yun pala ay magpo-propose na siya sa akin para magpakasal. To make it short, I accepted his proposal and we've decided to get married in 2 years. I told him na may mga bagay pa akong dapat na gawin. Pumayag naman si Luis. He said na kaya naman niyang maghintay. John, gusto raw makilala ng mami ko ang taong mapapangasawa ko. So we went to Australia para makilala ng mami ko si Luis. Sagot naman lahat ni mami ang gastos. Hindi naman kami nabigo at nagustuhan ni mami si Luis. Pagkatapos noon ay umuwi na kami. John, isa sa mga bisyo ni Luis ay ang paninigarilyo. Malakas siyang manigarilyo at naging addicted na siya dito. Madalas ko siyang bawalan sa kanyang paninigarilyo but he kept on saying na tatanggalin din daw niya ito pagdating ng araw. He's been doing it for so many years, John. That's why worried na ako sa health niya. Ngunit kahit ilang taon na ang nakalipas, ay hindi pa rin ito tinigilan ang paninigarilyo. Hinayaan ko na lamang siya, John. Ayoko naman kasing mag-away pa kami dahil lamang doon. Lumipas pa ang mga buwan at palapit na ng palapit ang araw ng aming kasal ni Luis. Napapansin ko na laging namumutla si Luis at madalas itong inuubo. Sinabihan ko siya na magpatingin sa doktor pero sabi niya sa akin, pagod lamang daw yon. Lumipas pa ang mga araw at napansin ko na imbes na mawala ay lalong lumalala ang pag-ubo nito. John, nag-aalala ako kay Luis kaya naman pinilit ko siyang magpatingin sa doktor. Pero hindi ko inaasahan na magkakaroon pala ng isang napakalaking problema sa buhay namin ni Luis. Dahil halos magunaw ang mundo ko nang sabihin ng doktor na may lung cancer pala si Luis. Hindi ako makapaniwala na ganoon ang mangyayari at ganoon na pala kalala ang kanyang karamdaman. Isa sa mga dahilan dito ay ang kanyang matagal ng paninigarilyo. Ipinaalam ko kay Luis ang sinabi ng doktor. Wala akong magawa kundi ang umiyak. John, kinausap ako ni Luis. He told me na wag na lamang daw naming ituloy ang aming pagpapakasal. Pag-isipan ko daw munang mabuti kung kailangan ko pang magpakasal sa kanya pagkatapos ng nalaman namin. Magiging pabigat lamang daw siya sa akin kapag nagpakasal pa kami. Nasaktan ako sa mga sinabi niya, John. Sinabi ko sa kanya na hindi dahil nalaman namin na may cancer siya ay iiwanan ko na siya. Mahal ko si Luis. I told him na sabay naming lalabanan ang kanyang karamdaman. Hindi ko siya iiwan katulad ng ginawa niya sa akin noong mga panahong kailangan ko siya. Dahil para sa akin ay siya lamang ang lalaking pakamamahalin ko at hindi yon magbabago ng tunay na pagmamahal ko sa kanya. John, pagkalipas lamang ng ilang buwan ay itinuloy din namin ang aming pagpapakasal ni Luis. At yun na yata ang perfect wedding para sa akin sa kabila ng lahat. Sumumpa kami sa harapan ng Panginoon na magsasama kami for better or for worse till death do us part. I swear by the moon and the stars in the skies, and I swear
see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part, 'cause I stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears, and I'll make mistakes. I'll never break your heart, and I swear by the moon and the stars and the skies, I'll be there. I swear, like a shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part. I'll love you with every beat of my heart, and I swear. John, nag-undergo ng chemotherapy si Luis. Sa katunayan, ay nakatatlong sessions na ito. At kahit papaano ay may improvement naman na nakikita sa kanya. Nangako ako sa sarili ko na hindi ko siya pababayaan at hindi ako mawawala sa kanyang tabi. Naging napakabait na asawa ni Luis para sa akin, John. Sa araw-araw na magkasama kami, ay punong-puno ng pagmamahal ang hatid niya sa akin. Kaya naman, ganoon din ako sa kanya. Hindi ako nagsisisi kung bakit si Luis ang aking napangasawa. Ni minsan ay hindi ko siya pinabayaan sa kanyang kalagayan. Kahit marami na kaming napagdaanan ni Luis, ay hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal namin sa isa't isa. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari sa aming pagmamahalan ni Luis, lumala ang kanyang karamdaman. Dasal ko sa Panginoon na sana ay gumaling siya at pahabain pa ang kanyang buhay. Siya lamang ang nagbibigay sa akin ng lakas, John. Kung minsan ay napapaiyak din siya sa kanyang kalagayan, awang-awa ako sa kanya, John. I always ask myself, bakit nangyayari sa aming dalawa ang ganito? Ito ba ay isang pagsubok sa katatagan namin ni Luis? I know na lahat tayo ay may kanya-kanyang pagsubok sa buhay. Kaya't patuloy namin itong nilalabanan. God knows how much I love my husband. At alam ko na hindi niya ito pababayaan. John, lumipas ang maraming araw. Dumating na ang kinatatakutan ko sa lahat. Ito ay ang araw na bawiin siya sa akin ng Panginoon. Sumakabilang buhay si Luis pagkatapos ng maraming araw ng kanyang pakikipaglaban sa kanyang karamdaman. Ito na yata ang isang pagsubok na hindi ko makakayanan sa aking buhay. Nang mawala ang aking asawa, I said to God na bakit nangyari pa rin ang ganitong bagay sa amin sa kabila ng mga pagsisikap at pagsasakripisyo namin. Bakit kailangang mawalan lahat ng saysay ang aming mga pinagdaanan? Bakit kailangan pang humantong sa ganito? Halos magdilim ang aking mundo nang mawala sa akin ang aking pinakamamahal, John. Pero pilit pa rin akong nagpapakatatag upang malampasan ang mga pagsubok na dumarating sa aking buhay. I know na lahat naman ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay nalalampasan natin. Akala ko noon, John, ay hindi ko na malalampasan pa ang ganitong mga pinagdadaanan ko. Pero heto ako ngayon,
at unti-unti na ring nakakasurvive sa hamon ng buhay. I know na hindi rin gugustuhin ni Luis na manatili akong malungkot habang buhay. Kaya't saan man siya naroroon ngayon, gusto kong sabihin sa kanya na hindi mawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Mananatili siya dito sa aking puso at isipan. He knows how much I love him. And if I could only turn back the clock, I will love him more. Sa ngayon, John, nananatili ding inspirasyon sa akin ang iyong programang Moments of Love. Yan ay dahil sa mga magaganda mong advice sa iyong mga listeners and to the love stories you are reading on air. It really boosts my spirit. Your program touches the hearts of your listeners and viewers. John, hanggang dito na lamang ang aking kwento. I hope that my love story will serve an inspiration to your listeners and viewers. Thank you for choosing my letter as one of your featured love stories on Moments of Love. More power and God bless. Sincerely yours, Jilly. A long and lasting love. Not many people find it, but those who do, their whole life through, put their heart and soul behind it. A long and lasting love. A long and lasting love is what I always dreamed of. And when I looked into your eyes, I knew I'd really seen love. A long and lasting love. I never thought that I would meet someone so beautiful. I never thought I'd see a love like this. Tonight I'll show you that our love is something beautiful, and I'll seal it with a kiss. A long and lasting love we share for many reasons, a special bond that goes beyond the changing of the seasons. Long and lasting love. A long and lasting love. Someone I can care for. Someone to be loved for the rest of my life. Long and lasting love. I never thought that I would meet someone so beautiful. I never thought I'd see a love like this. Tonight I'll show you that our love is something beautiful, and I'll seal it with a kiss. A long and lasting love is what I always dreamed of. And when I looked into your eyes, I knew I'd really seen love. A long and lasting love. A long and lasting love. A long and lasting love. Moments of love, close beside you in the warmth of the